Lolo Renato, ibig sabihin palagi niyo pong kasama si Papa sa pamamasyal noon? Tanong ni Matthew sa matanda. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa nakaraang kabanata, tuluyan ang nagparaya sina Lucas at Nina. Dito na nga ba magwawakas ang lahat? Tunghayan ang huling kabanata. Matapos ng kanilang pag-uusap ni Noel, napagtanto ni Ninang kailangan na niyang pakawalan ang pag-ibig niya kay Lucas. Tama si Noel, hindi na babalik si Lucas at buo na ang desisyon nitong lumaban mag-isa sa kanyang karamdaman. Ngunit hindi rin ito naging daan upang ibigin ni Nina si Noel. Mas ginusto ni Ninang mag-isa kaysa ipilit ang pag-ibig na nabuo lang dahil sa awa. Nanatiling magkaibigan ang dalawa at naging kontento na lang si Noel sa pagiging magkaibigan nila ni Nina. "Ate!" tawag ni Carlo. "May package kayo ni Matthew. Tapos ito pa." Inabot ni Carlo ang isang envelope. "Sa'yo raw to, sabi ng kartero." "Ha? Wala naman akong order eh. Ano ba yan?" "Hindi ko rin alam, ate. Nilapag ko lang sa sala, ate. Pwede ba naming buksan ni Matthew yung package?" Paalam ni Carlo. Tumango lang si Nina. Nakatuon kasi ang kanyang atensyon sa envelope na kanyang hawak. Binuksan ni Nina ang envelope at tumambad sa kanya ang titulo ng lupa at isang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Kanino to galing? Totoo ba to?" Sambit ni Nina. Sa kanya nakapangalan ang tseke, pati na rin ang mga papeles. Ano bang nangyayari? Bakit ako nakakatanggap ng ganito?" "Mama, look!" Sambit ni Matthew. "Ang daming toys at cars! Ito yung promise sa akin ni Papa na toys." "Oo nga ate, mukhang galing abroad tong mga to. Nakalagay dito sa box galing daw kay..." Nahinto si Carlo at napatingin sa kanyang ate. "Bakit? Kanino galing?" "Lucas, ate. Lucas de los Reyes." Tugon ng kanyang kapatid. "Lucas? Hindi ba yan yung pangalan ni Papa? Ibig sabihin galing kay Papa to lahat?" Tanong ng musmus na bata. Napaupo si Nina sa sofa at tila kinilabutan. "Ate, ayos ka lang?" Tanong ni Carlo. Oo, ayos lang ako." "Sir Darren, may bisita po kayo." Sambit ng clerk ni Darren. "Sino?" "Nina Alfonso daw po, papasukin ko na po ba?" Sunod na tanong ng sekretarya. Natigilan si Darren sa kanyang ginagawa. "Oo, papasukin mo." Pagpasok ni Nina ay bahagyang nagulat si Darren. Bumagsak kasi ang katawan nito at malalim ang mga mata. Kamusta ka na, Nina? Napadalaw ka?" Tanong ni Darren. Naikwento ni Lauren kay Darren ang depresyon na pinagdaanan ni Nina mula nang umalis si Lucas. Ngunit hindi din ito makapaniwala ang ganito kalala ang naidulot nito kay Nina. Ito, kahit papaano nakarecover na sa pag-alis ni Lucas. "Pasensya ka na at ngayon ko lang na kayang magpakita sa'yo." "Wala yun, naintindihan ko. Anong sadya mo, Nina?" Inilatag ni Nina ang isang envelope. Laman yan lahat ng tseke at titulo ng lupa na ibinigay ni Lucas. Iyong pinangbayad nila sa utang namin para mabawi ang lupa namin sa probinsya. Bigyan pa nila ako ng ilang buwan. Malapit ko nang mabuo. Pero hindi mo kailangang ibalik lahat ng to, Nina. Hindi magugustuhan ni Lucas kung ibabalik mo lahat ng yan. Sorry, Nina. Pero may sakit si Lucas. Kaya niya nagawa lahat ng to. Alam ko, Darren.
Bago siya lumipad ng US, alam kong may sakit siya. Siwalat ni Nina. Paano mo? Darren, isa ako sa mga taong hindi hihintong magmahal hanggat hindi nakakaramdam ng pagod. Nakangiting sabi ni Nina kahit nangingilid na ang kanyang mga luha. Ay, sabi na nga ba? Kaya ba hindi mo siya hinabol sa airport? Sinabi ba sa'yo ni Lauren? Umiling si Nina. I have my ways. Hindi ko tinantanan ng doktor na in charge kay Lucas that time. Until one day, Dok, bakit po? Tanong ni Nina. Napabuntong hininga ang doktor bago magsalita. Nurse Nina, nahahating nararamdaman ko between my profession and being a parent. Dok, hindi ko po maintindihan. Miss De Los Reyes asked me to tell you this, but Lucas won't allow me. Wika ng doktor. Dok, hindi ko po maintindihan. Pakidiretso naman po, Dok, kasi gulong-gulo na po kasi ako. Okay, Nurse Nina. Mr. Lucas have a bone cancer. At stage 3 na yon. And he told me na wag sasabihin sa'yo ang tungkol dito. Pero I can see your eyes na sobra ka nag-aalala sa kalagayan niya. Aside from that, Mrs. De Los Reyes also told me that if ever there's a chance na makausap kita, pinili niya sa akin na sabihin ito sa'yo. Alam niyang walang makakapagbigay ng lakas ng loob kay Lucas kung hindi ikaw, Nina. He's still living because of you. Hindi makapaniwala si Nina sa kanyang nalaman. Doon niya naintindihan ang lahat, ngunit namuo ang tampo sa kanyang puso. Dok, bakit parang ang unfair? Naturingan akong nurse pero hindi ko maalagaan ang taong importante sa akin. Nurse Nina, he had reason. At alam kong inaalala ka rin niya. Pero may paraan naman po, hindi ba? Kaya po sila lumipad ng US kasi mas advanced ang medicine nila roon at mas mapapabilis ang paggaling niya, hindi po ba? Sunod-sunod na tanong ni Nina. I hope so. Pero isang pakikipagsapalaran ang haharapin ni Lucas. He needs to be amputated both legs para mapigilan ang pag-spread lalo na ng cancer cells. Bukod doon, kung patuloy pang kumalat ang cancer, amputation of those parts ang pinakamabisang way to defeat this cancer. Bakas ang pagkabigla ni Nina sa kanyang narinig. Kaya ba ayaw pa sa aking ipasabi ni Lucas ang kalagayan niya? Tumango ang doktor. Nina, he needs you. Pero a piece of advice, let him face it and gain strength all by himself. Alam ko mahirap intindihin, pero some patients needs that. Ayaw kasi nilang makita ang mga tao sa paligid nilang nahihirapan. Tulad mo, Nurse Nina. Did you see yourself in the mirror? Napangiti si Nina at unti-unting nalinawan. Bumagsak na po ang katawan ko. At hanggang ngayon, ang lalim ng mata ko. Hindi ko po kasi maintindihan ang rason niya bakit kailangan niyang itago sa akin lahat ng to. I repeat, he needs this. He needs to conquer this alone. Let's respect his decision, Nurse Nina. Ang tanging magagawa mo lang ay ipagdasal si Lucas. Only God knows what will happen. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Doc, naintindihan ko paunti-unti si Lucas. Masakit at mahirap pero kailangan kong irespeto ang gusto niya. Malungkot na salaysay ni Nina. Ay, buhay. Bakit ba kasi kayo ganyang dalawa? You're both selfless and selfish at the same time.
Pero siguro this is the time para gumawa ka na ng big move. Binaling ni Darren ang kanyang laptop. Ilang sandali pa at may isang tawag itong natanggap. Hi, kamusta? Sambit ni Darren sa kanyang kausap. Eto, katatapos lang ng check-up ko. Isang tinig ang narinig ni Nina. Nanghihina ang boses ng lalaki at halatang hapuna. Pero kakayanin, lalo na ngayon, sabi ni Doc. Nag-improve na daw ang lagay ko. Oh, that's good to hear, Lucas. Nako, bilisan mo magpagaling. Kasi gagawin pa kitang best man sa kasal ko. Ani ni Darren. Sira, sa itsura kong to, best man? At nagtawanan pang dalawa. Oo nga pala, ipapadala ko na ba kay Nina yung package? Sigurado matutuwa si Matthew sa dami ng toys niya. Oo, para sa birthday niya. At if kaya ko pa, magpapadala ulit ako. Bilong sabi ni Lucas. Sira, buhay ka pa nun. Sigurado ako. Darren, balitaan mo naman ako sa magiging ekspresyon ng anak ko. Miss na miss ko na si Matthew. Yung mga halakhak niya, mga yakap niya. Sambit ni Lucas. Habang nakikinig sa usapan ng magkaibigan ay hindi maiwasan ni Ninang lumuha. Mula sa gilid ay kita nito ang butot balat na itsura ni Lucas. Wala na rin itong mga binti at kalbo na. Tila sinaksak ang kanyang puso dahil sa kinahinatnan ni Lucas. Ngunit kahit ganon ay kitang-kita sa mga mata ni Lucas na lumalaban ito para muling makita ang kanyang anak na si Matthew. Bakit ba kasi hindi mo sabihin sa mag-ina mo? For sure, mas mapapabilis ang recovery mo kung kasama mo sila. Tanong ni Darren. Di ko gagawin yon hanggat hindi ako nakakasigurong makakasama ko sila ng matagal. Ayoko mabuhay sila na palaging may takot sa isang araw na bigla akong mawawala. Masaya na akong masigurado ang future ni Matthew at Nina. Hindi rin nagtagal ay tinapos na ni Lucas ang tawag dahil kailangan niya nang magpahinga. Sige na Darren, yakap mo ko para kay Matthew at pasabi na mahal ko siya. Bili ni Lucas at ibinaba ang tawag. Bumaling si Darren kay Nina at tumambad sa kanya. Ang luha ang mukha ni Nina at nakatakip ito ng kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang paghikbi. Siguro naman mas naiintindihan mo na ngayon ang dahilan ni Lucas. Nangungulila rin siya sobra, lalo na kay Matthew. Pero heto na siya ngayon. Parang lantang gulay. Sambit ni Darren. Kaya sana Nina, pag-isipan mo kung ibabalik mo yan o gagamitin para kay Matthew. Iyan na lang din kasi nasa isip na paraan ni Lucas para makabawi sa lahat ng pagkukulang niya. Salamat, Darren. Pero ngayon nakita kong lumalaban na siya para sa anak namin. Hindi ko na napipigilan ang sarili ko para samahan siya sa kanyang pinagdadaanan. Son, kamusta? Ani ni Rowena at tinabihan ng kanyang anak sa kama. Medyo maayos na po ma kaysa kanina. I want to rest po muna. Ngumiti si Rowena na tila hindi iniintindi ang sinabi ng kanyang anak. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Ma'am, gusto ko po munang... Mama, sandali lang, Mama! Babali na sana si Lucas upang talikuran si Rowena nang marinig niya ang hiyaw ni Matthew at natigilan ito. How adorable! Ang laki na ng apo ko. Ay, kamukhang kamukha mo pa, oh. Pero alam mo, di hamak na mas gwapo si Matthew kaysa sa'yo, anak. Look! Ani ni Rowena. Isang video ang plinay ni Rowena. Naroon din si Nina
at nakikipaghabulan sa kanyang anak. Hindi lang nagsalita si Lucas at titig na titig sa video. Natanggap na ba ma'am ni Nina lahat ng toys para kay Matthew? Opo, Papa. Gusto ko po sana mag-play kasama ka. Sambit ni Matthew. Napatunghay si Lucas. Papa ko? Tumakbo papalapit si Matthew at niyapos ang kanyang papa. Papa! Papa! Kahit masakit para kay Lucas ang madampian ng kahit na ano, ay hindi niya ito ininda. Matthew? Anak, miss na miss kita. Hinigpitan ni Lucas ang kanyang yapos sa kanyang anak. Hindi ba ako nananaginip? Totoo ba tong lahat? Oo, Lucas. Nandito kami ng anak mo. Sorry kung sumuko ako kaagad. Sambit ni Nina. Lumapit si Rowena kay Nina. No, Nina. Thank you at pumunta kayo dito. You know, it means a lot. Niyapos ni Rowena si Nina. From the day na pinagbuntis mo si Matthew, you're a part of our family. Thank you, Nina. Thank you. Makalipas ang 3 taon. Lolo Renato, ibig sabihin, palagi niyo pong kasama si Papa sa pamamasyal noon? Tanong ni Matthew sa matanda. Ay, oo naman. Siya ang lagi kong kasama. Kaya nga malapit na malapit ako sa papa mo. At tulad mo, lumaking magalang, mabait at makisig ang papa mo. Lolo, magkwento pa po kayo tungkol kay Papa. Marami po akong gustong malaman tungkol sa kanya. Sambit ni Matthew. Matapos ng lahat ay tinanggap ng maluwag ng pamilya ni Lucas ang mag-ina. Hindi naging hadlang ang nakaraan ni Nina upang husgahan siya ng mga ito. Bagkus ay naging masaya ang lahat sa pagdating ni Matthew sa kanilang buhay. Matthew, anak! Tawag ni Nina. Tama na yan, pagod na si Lolo Renato, kanina pa kayo nag-uusap dyan. Mama, nagpapakwento pa po kay Lolo tungkol kay Papa. Nakakatiwa po kasi, ang dami po naming pagkakatulad. Bakit hindi ka sa akin mismo magpakwento? Papa! Tumakbo si Matthew papalapit kay Lucas at kumandong sa wheelchair. Kasi Papa, natutuwa ako kapag sinasabi ng ibang pareho po tayo sa lahat ng bagay. At alam niyo po, sabi ni Lolo Renato, nagsimula na magkwento ang madaldal na bata. Pasimpleng hinawakan ni Lucas ang kamay ni Nina at tinignan ito. Salamat. At hindi niyo ako sinukuan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ani ni Lucas at niyapos ang kanyang anak. Dito na po nagtatapos ang istorya ni na Lucas, Nina at Matthew. Nagkakilala man sila sa maling panahon at pagkakataon. Tadhana naman ang gumawa ng paraan upang muli silang magbuklod. Isang pagmamahal na inilaan para sa tamang panahon at tamang tao. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.